yan? Is the devil trying to possess you, me, us? Sinasapian ka ba niya? Pinahirapan ka ba niya? Tinatakot ka ba niya? Pinagagalit ka ba niya? Pinagtatanim ka ba niya ng galit? Iniinggit ka ba niya? Iniinis ka ba niya? Inaalis ba niya ang direksyon sa buhay mo? Pinapaging mayabang ka ba niya? Mas matinding possession yan kasi hindi mo nalalaman. Napaka-materialistic mo na. Nagtatanim ka na ng kinakain na ng galit ang puso mo. Kinakain na ng inggit ang buhay. Naku. Sinasabihan ka na. Nagsimula sa patikim-tikim. Diba? Doon nagsisimula lahat sa maliit na bagay. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang paglilinis ng templo na ginawa ng mga Hudyo. Ito yung matapos ang mahabang panahong pagkabihag nila, pagsakop sa kanila ng mga dayuhang hentil na siyang nag-desecrate din ng templo. Kaya't nang sila'y makalaya, nang sila'y manalo sa labanan, isa sa una nilang ginawa ay ang linisin ang templo at ito ay i-consecrate uli sa Diyos. Italaga muli sa Diyos. So dito makikita po natin na sa kahit matagal na panahong pananakop sa kanila at pag-desecrate sa templo, ang templo ay nanatiling nakatalaga o pag-aari ng Diyos. Sa ating mabuting balita, ganun din, narinig po natin ang paglilinis na ginawa ni Jesus sa templo. Ito'y matapos din ang mahaba ring panahon na pamamahala, panunungkulan, pag-occupy, paggamit dito, pagdumi dito ng mga lakal pati na ng mga magnanakaw. Sapagat ayon kay Jesus, ito ay bahay ng Ama. Therefore, bahay din niya sapagkat siya at ang Ama ay iisa. So it should be noted na kahit medyo matagal din na dinumihan, pinamahalaan, inoccupy ang templong yan, hindi napunta sa mga lakal yan. Hindi napunta sa mga magnanakaw yan. Binawi ng Diyos yan. Kaya't yung pagtataboy niya dito sa mga magnanakaw, sa mga namamalit ng salapi, sa mga lakal, at pagtataob ng gamit ng mga ito'y testamento. Pagkapahayag ito ni Kristo, bahay ko ito, hindi sa inyo. Igalang na yan. Ang alam ko, patungkol sa lupa, di po ba parang may batas na kapag meron kang kasama o kasama na nag-o-occupy dun sa lupa, katiwala na matagal lang nandyan sa lupa at binungkal na rin yung lupa, naghanap buhay sa pamamagitan ng lupa na ino-occupy na yan at pinagkatiwala mo, darating ang pagkakataon na nagkakaroon na rin siya ng karapatan sa lupa na yan. Parang may ganyang batas, di po ba? Anyway, ang gusto ko lang sabihin ay patungkol sa mga pag-aari ng Diyos. And in the case of what we've been talking about right now, templo ng Diyos, ito ay pag-aari ng Diyos at mananatiling sa Diyos. Kahit na ito ay sa mahabang panahon i-occupy, pamahalaan, kahit padumihan, kahit pasirain yan ng anuman o sino man, ito'y mananatiling pag-aari ng Diyos. Kaya nga po, may mga alam tayo, mga simbahan, di ba? Lalong-lalo na nung mga nakaraang digmaan, na kahit sinunog yan, kahit giniba yan, tinayo muli yan. At itinalaga muli sa Diyos yan. Hindi pinabayaan yan na nakatenga, sirang-sira na. Hindi pinabayaan niyang na makapagpatayo dyan ng isang gusali na hindi simbahan o hindi gagamitin na ayon sa pagsamba sa Diyos. Hindi gagawin yan. Sapagkat yan ay nakatalaga sa Diyos. Pag-aari ng Diyos. Ito po yung gusto kong pagnilaya natin at gusto kong isegue sa sarili natin. Sapagkat ito ay good news para sa atin. In as much as, sabi ni St. Paul, tayo ay templo ng Diyos. Tayo ay bahay ng Diyos. And therefore, pag-aari ng Diyos. Kaya, hindi po tayo po pwedeng angkinin ng anuman o sino man, lalong-lalo na ng kalaban, ng demonyo at ng kanyang pamamaraan. Babawiin at babawiin tayo ng Diyos, lalo pat kung ating gugustuhin lamang sapagkat tayo pag-aari ng Diyos lamang. Kaya po pansinin po ninyo sa mga movies o kahit nakakita na marahil yung iba sa inyo na sinasapian talaga ng masamang espiritu, yung espiritong malakas, di ba? Katatakot, kahit gaano kalakas yan, kahit gaano kabagsak yan, mapapalayas yan, mapapalayas yan. At ano ang basic na formula na ginagamit para mapalayas yan? Invoking the name above all names, the name of Jesus. The name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Yan ang binibigkas na para bang pinapaalala sa demonyo, hoy, kapal ng face mo. Kala mo, yan, hindi sa'yo yan. Para bang sinasampal sa mukha ang diablo. Hello? You cannot own what God owns. You cannot possess what God possesses. And what
God has purchased, has bought by the blood of Jesus. Di pwede yan. Ang isa sa mga eksena gusto ko, pansinin ninyo, lalo na sa mga movie na mga exorcist. Pansinin po niyo, di ba, may mga eksena na yung sinasapian, ganyan. Tapos lalapit yung anak, asawa, magulang nung sinasapian. Nanay mo ko, tatay mo ko. Lalo na pag sinabing asawa mo ko, ay lalo, asawa pala kita. Hindi, kaya ako gusto yung eksena ngayon. Pinapakita niya na hindi ikaw, hindi ang connection mo sa Kanya, ang makababawi sa Kanya mula sa pagkakakapit ng Diablo sa hindi, si Kristo. Kasi hindi mo siya pag-aari. Gaano man kayo ka-close dalawa, pag-aari siya ni Kristo. So ang pangalan at ang kapangyarihan at ang pagmamahal ni Kristo, hindi ang pangalan mo, hindi ang pagmamahal mo ang babawi sa Kanya, kundi ang pagmamahal at pangalan ni Kristo. Dahil tayo pag-aari ni Kristo. Hindi ba't yun ang sabi ni Kristo? Ang kalooban ng Ama ay yung hindi niya pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay nito sa Kanya. Natatandaan ko noon, medyo matagal ng panahon, may nangumpisal sa akin isang prostitute. Sinabi naman niya, kaya ako nalaman. Sabi niya, marami nang ang gumamit sa kanyang katawan at sinabi rin niya na nakapagpa-abort na rin siya. Kaya ang sabi niya sa akin habang nangumpisal siya, umiyak, Father, mapatawad pa kaya ako ng Diyos? Lalo pat pakiramdam ko na isanla ko na ang kaluluwa ko sa Diablo. I remember very well yung sinabi ko sa kanya. Ito sasabihin ko sa iyo, ito paniwalaan mo pag-aari ka ng Diyos, hindi ng Diablo. At kung naisanla mo man, sabihin na natin, ang kaluluwa mo sa Diablo. Itong sasabihin ko sa iyo, itong paniwalaan mo ngayon, tinubos ka na ni Kristo. How about you? How about me? How about us? Is the devil trying to possess you, me, us? Palagay mo, sinasapian ka ba niya? Pinahirapan ka ba niya? Tinatakot ka ba niya? Pinagagalit ka ba niya? Pinagtatanim ka ba niya ng galit? Iniinggit ka ba niya? Iniinis ka ba niya? Inaalis ba niya ang direksyon sa buhay mo? Pinagpapagiging materialoso ka ba niya? Pinapaging mayabang ka ba niya? Come on! These are demonic possessions. Sapagkat hindi ito po pwedeng manggaling sa Panginoon. Dalawa lang naman yan Dalawa lang naman ang magkalaban Wala namang middle ground Diyos at demonyo. So hindi po pwedeng galing sa Diyos yung galit mo, yung hinanakit mo, yung selos mo, yung ingit mo, yung lust mo. Saan galing yan? Sa kalaban. So demonic possession yan. At kung minsan, mas matinding possession yan. Kasi hindi mo nalalaman. Buti pa yung sinasapian, nalalaman mo Maliwanag. Nakapagsasalita ng iba't ibang mga wika, lumalakas, tumitirik ang mga mata, umiikot ang ulo. Alam mo. Pero yung ikaw, mayabang mo na, napaka-materialistic mo na, nagkatanim ka na kinakain na ng galit ang puso mo, kinakain na ng inggit ang buhay. Naku. Sinasapian ka na. Totoo. Kanino ba manggagaling yan kundi sa demonyo lang? Depression, ayan. Anong dapat natin gawin pag ganyan? Ito lang, simple lang. Una, maniwala kang pag-aari ka ng Diyos. Yun ang paniwalaan mo. Maniwala kang anak ka ng Diyos. Yun ang paniwalaan mo. Maniwala kang special ka sa Diyos. Yun ang paniwalaan mo sapagkat yan ang laging kukontrahin sa iyo ng Diablo. Hindi ka na mahal ng Diyos. Dati anak ka ngayon, hindi na anak ka na sa labas. Wala nang mangyayari sa hindi ka nagagaling sa sakit mo. Napakawalang kwenta na mga ginawa mo. Nakadidirig ka sa tingin mo. Ikagagalak pa ng Diyos na ituring kang anak. Yun sabihin sa atin ng Diablo. O yun ang kontrahin mo sa pamamagitan ng pag-iisip ng mga nasabi ka at bigyan mo siya ng notice of eviction. O di ba ganun kapag may mga pinapaalis? Kasi may mga iniilit na lugar o kaya may mga pinapaalis. So hindi sa yung bahay na yan, alis ka na dyan. Hindi sa yung lupa na yan. O bigyan mo siya ng notice of eviction. Galing kanino? Huwag galing sa akin. Baka ako balikan ng Diablo. Hindi, biro lang. Ibigay mo sa kanya ang Bible. Magbasa ka ng Bible. Isa dyan sa applicable bilang notice of eviction. Yung sinasabi sa 1 Peter 2 verse 9 na sinasabi ng Diyos patungkol sa iyo. You are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Possess ka na ng Diyos. Hindi ka po pwedeng i-possess ng Diablo unless ibigay mo sa Kanya, isanla mo sa Kanya ang sarili mo. Yan ang isampal mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, hoy, nahalin lang mo ako Napag-squat lang kita, napag-list lang kita. Ay, nako. Pero ngayon, binabawi ko na sa iyo ang buhay ko. Pinapaalis na kita sa buhay ko. Sa ngalan ng tunay na nagmamayari nito, ni Kristo, lumayas ka at huwag ka nang babalik pa. Ganun. Sabihin.
Tapos, doblehin mo yung pagdarasal at yung pagiging committed na magpakabuti. Again, minsan we are under demonic possession. The devil is trying to possess us. At he's been trying to do it hindi obviously, hindi quickly, gradually, subtly. Be on guard. Magaling siya eh. Bago nating malaman, possess na tayo. Lungkot ka na, depressed ka na, takot ka na, negang-nega ka na. But of course, ang pinakamainam, sa una pa lang. Kahit naman, halimbawa, sa mga squatters, di naman nagsimula ng maramihan yan. Di, nagsimula yan, isang bahay lang. Maliit na kwarto lang. Hanggang sa, dumami na sila. At hindi lang dumami. Yung mga dating kahoy lang, yung mga dating tagpi-tagpi lang, buo na, konkreto na. May aircon pa. Yung iba, nakapagpapatitulo pa ng lupa. Bongga. So, paano nagkaganon? Paano sila nagkaroon ng karapatan na parang hindi mo na mapaalis? Napabayaan. Dapat sa una pa lang, wala na sila. Dapat sa una pa lang, hindi mo na pinatira. Ganun yung mga magnanakaw at yung mga mangalakal na pinagtabuyan ni Kristo. Dati naman wala eh. Nung una, konti lang yan. Hanggang sa walang sumusuway o sumasaway, dumami. Hanggang sa ito'y maging pugad na magnanakaw. Kaya nga ang sabi ni St. Paul sa kanyang sulat sa mga Efeso, do not give the devil a foothold. Do not give the devil a chance to work on you. Huwag mong bibigyan ng pagkakataon ng demonyo. Sapagkat aabusuhin niya ito. Bigay mo sa kanya yung kanan mo, ikukunin niya yung kaliwa mo. Hindi siya masisiyahan. At sabihin mo, patikim-tikim lang. Nagsimula sa patikim-tikim. Diba? Doon nagsisimula lahat sa maliit na bagay. Sa una pa lang, huwag mo siyang patutuloyin sa buhay mo. Kung sakaling makatuloy man, paalisin mo agad. Kasi kapag hindi mo pinaalis, mamamahay na siya, mamumugad na siya, mahirapan ka nang paalisin siya. At bakit niya ang kaninang buhay mo? Alam mo naman ang demonyo, ang pinaka-karakteristik niya ay manira. Sisirain niya lang ang buhay mo. At ang mga taong nakapaligid sa iyo, huwag mong hahayaan yun. Kapatid, di po ba para ang Diyos ay mas lalo nating maramdaman, halimbawa sa templo niya, sa simbahan niya, kailangan malinis. Kailangan maayos, kailangan tahimik. Kaya ako napaka-particular ko dyan. Tahimik, iayos natin ang lahat. Kasi makatutulong talaga yun eh. In silence, God speaks. Cleanliness is next to godliness. Magkakaugnay yan. Hindi naman marumi ang Diyos eh. Okay? Kaya ako lang naman nasabi yan ay, baka marumi, baka wala sa ayos, baka wala sa hulog, baka maingay ang puso natin, ang isip natin, ang buhay natin. Kaya hindi natin masyadong maramdaman ang Diyos. Sa tulong ng Diyos, linisin natin, paalisin natin, palayasin natin ang panakanakang pamamahay ng demonyo sa buhay natin. Again, let's face the truth. Sinasapian din tayo. Konti-konti nga lang. Kaya nga kung minsan ang bait-bait, biglang may subok, may sabi na naman. Nakita mo, lumalabas eh. Let us examine ourselves. Ano yung magulo sa buhay ko? Ano yung inggit, takot, inanakit? Ano ba yung nega sa buhay ko? Sabi ng Panginoon, dyan nagsisimula yan sa puso na namumondo. Alisin agad natin. And the more we will experience God's presence. Ang sabi sa Ebanghelyo, matapos malinis ni Kristo ang templo, araw-araw na siya nagtuturo sa loob ng templo. Araw-araw na natin at mas maraming beses na nating mararamdaman ang Diyos sa buhay natin. Basta sa tulong niya, iayos muna natin, linisin muna natin, patahimikin muna natin, paalisin natin ang kapangyarihan ng kalaban ng demonyo sa buhay natin. Amen.